Hello everyone, may gusto lang akong i-share sa inyo pag may balak kayong pumunta dito mag-work as a nurse sa US. So, I'm nag-registered nurse sa Austin, Texas, pero nag-work ako sa isang facility, physical rehab facility, at saka yung skilled nursing certified na facility. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung pinakaayaw ko pag nag-duty. Yung oras na dito ay 8:22 p.m. Ganito kakatayo kaliwanag. 8:22 p.m. Usually nakakapag-stay sila dito hanggang 9 p.m. Nagsiswimming, sinamahan ko lang sila. Kasi summer vacation na nila dito. Itutuloy ko na kung ano yung gusto kong i-share sa inyo. Malapit na yung change shift. Mga fall incident sa facility na to. Diba pag sa Pilipinas, hindi natin masyadong nararanasan yung pagkahulog ng mga pasyente. Kasi nga meron tayong mga relative, mga kamag-anak, or mga private duty nurse na nag-aalaga sa ating mga may sakit. High risk talaga yung fall incident dito. Kasi ang mga inaalagaan namin o yung mga pasyente namin sa facility is older adults. Iba yung mga cases na nahandle namin sa may facility. Pero usually yung mga nakahandle ko is medical, surgical related ang kanilang mga cases. Pag meron kasing nahuhulog sa facility, ang ginagawa natin of course yung assessment, i-assess mo head to toe yung pasyente. Eh dito is merong LVN at saka may RN. So mayroon silang delineation of task in terms of mga fall incident. Ang RN talaga dapat ang nag-a-assess sa mga injury ng nahulog. Pwede rin naman ng LVN pero kailangan i-sign off siya ng RN. After mong nag-assess, saan mo nahanapan yung pasyente? Tapos yun, i-assist mo na siya sa bed. After mong i-assist sa bed, make sure na gumawa ka ng mga interventions para ma-prevent yung mga further fall. Ang kagandahan naman sa facility namin is meron kaming mga CNAs, mga Certified Nursing Attendant na tutulong sa'yo. After nung hindi pa natatapos yung task mo doon sa fall incident na yun, ang gagawin mo pa niyan is may dementia yung pasyente or wala siya sa ulirat niya, kailangan i-inform mo pa yung family about doon sa incident. Pero before nung family, kailangan tawagan mo na yung nurse practitioner kung meron siyang head injury or kung nag-obtain siya ng mga skin tear, lahat yan i-report mo doon sa nurse practitioner. Yung sa amin kasi is may nurse practitioner tapos yung doktor. Bahala na yung nurse practitioner na magre-refer dun sa doktor dun sa may incident. So kung merong head injury, depende dun sa extent na naman ng injury ng pasyente, ipapasend out namin yan kasi wala naman kaming mga CT scan doon sa facility, wala rin kaming x-ray. Tatawag ka ng transport, EMS, 911 para matrans out nila kaagad yung pasyente ninyo sa hospital para magawa kaagad yung mga karampatang interventions. Second step pa lang yun. So after nyo mag-report sa NP, is i-contact nyo na yung family nila, i-inform nyo na, hello, eto si nahulog, he was attempting to transfer from bed to the chair, the wheelchair, and then sleep, i-explain mo pa sa kanila kung ano yung nangyari talaga. Okay? So, nung unang-una ko palang nadating dito is talagang takot ako nagsasabi dun sa mga relatives nila kasi hindi naman talaga uso ang fall sa atin, di ba? Tapos yung meron tayong mentality na baka sisisihin tayo na tayo na nagpabaya tayo dun sa pasyente. Ang importante is proper documentation at saka yung intervention kaagad yung sa incident na nangyari. For example, na-inform mo na lahat yan, dinodocument mo, na-inform mo na yung family. After mong na-inform yung family, kailangan mong mag-documentation. Meron tayong risk management. I-state mo kung ano yung nangyari, ano yung incident, ano yung statement ng pasyente, tapos ano yung mga actions mo kaagad-agad. Kung may skin tear pala, kailangan mong sabihin din sa wound care nurse ninyo, i-refer mo din yung pasyente. So ilan na yun, di ba? Ilan ng mga referral yun. Tapos, yun pa pala, nakalimutan ko, before ka pa pala document din, i-inform mo din yung director of nursing mo. Eh kung ang executive director ninyo gusto din malaman kung merong mga nahulog at saka may mga injury, i-refer mo din yung pasyente. Kung ang gusto din nila, aside from sa director of nursing, kailangan mo din i-report sa assistant director of nursing. So tatlo, i-contact tungkol dun sa incident na yon. Maliban pa yon doon sa pag-inform mo sa nurse practitioner kung ano yung nangyari at doon sa family ng pasyente. Una ko pa dyan kasi day shift kaagad yung binigay sa akin. Talagang nag-struggle din naman ako guys. Talagang matututo ka din doon sa
experience. At saka marami din ako nami-miss out na documentation before. Kaya minsan tatawagan ka pag naka-off ka na, have to complete this, you have to do the evaluation, you have to do the post-evaluation, blah blah blah. Ganyan. Kaya yun yung pinakaayaw ko. Pag nag-duty ko may... So, maging cautious lang kayo. At saka talagang kailangan nyo ng very dependent na CNA. Laborative talaga yung intervention ninyo na, oh, ito alam mo na risk for fall yan. Ganito yung mga interventions natin. Kung maganda ang relationship nyo with the CNA, is talagang magiging smooth yung inyong duty. Meron kasi yung mga ibang CNA. Medyo pasaway din sila. Vice versa, meron din yung mga RNs, LVNs na walang pakialam, basta gusto lang nilang matapos yung shift nila, ni-duty lang sila. Tapos hindi sila, parang wala ba silang malasakit dun sa pasyente, ganyan. Hindi ko linalahat, pero yun kasi yung ating parang training, di ba? Na kung paano natin gustong alagaan yung mga kamag-anak natin, ganun din yung pag-aalaga din natin sa ibang tao. Pasaksyonin mo na ako Q1 hour dun sa pasyenteng may trach, mag-change na ako ng dressing ng PICC line, magbigay na ako ng IV, mag-start na ako ng IV. Wag lang yung fall incident talaga, yun talaga yung iniiwasan ko. Pala ngayon is 8:44. Medyo maliwanag pa rin siya, oh, di ba? Mga guys, ganyan. Yun dito sa Austin, Texas. Usually sa ganitong mga months, summer. Pwede mo yun para ma-care plan nila, ma-revise nila yung care plan dun sa pasyente. So, yun. Kaya kung meron din kayong mga experiences or gusto nyo i-share, or ano kaya yung mga policy din dun sa mga facility ninyo. Ewan ko lang din sa hospital ha, kung ano yung policy nila when it comes to fall incident. So, comment below lang kayo kung ano yung mga ginagawa din sa facility ninyo kung merong mga fall incident. Yan. Sa amin kasi, wala din sila yung tag na fall risk, ganyan. Wala rin sa amin yun. So, yung handover, ang tawag kasi sa endorsement dito is handover report. Make sure na ilalagay mo dun sa handover report mo na ito yung pasyente, yung ganyan. Or pwede namin ilagay dun sa PCC, patient profile, na fall risk yung pasyente. Tapos pag nakatulong naman ito is don't forget to subscribe dun sa ating Facebook. Kaya, see you again sa next na video natin. Bye!